Milyones de personas, at marahil ikaw ay isa sa kanila, ay naglalagay sa kanilang plato ng broccoli, kabute, at mga pagkaing napatunayang malusog ng agham, na iniisip na sa gayon ay bumabuo sila ng pader laban sa kanser. Kumakain sila ng mga salad, naghahanda ng mga sopas, sinusunod ang lahat ng payo na naririnig nila sa paligid. Pero ang totoo, isang katotohanang medyo hindi komportable na halos walang nakakaalam, ay nakaramihan sa oras ang tunay na kapangyarihan ng mga pagkaing iyon ay ganap na naka-off. Ito ay parang mayroon kang hukbo na handa sa labanan pero walang armas. Paulit-ulit na sinabi sa atin kung ano ang kakainin. Walang katapusang listahan, mga prutas, gulay, buong butil. Pero halos walang nagsumikap na ipaliwanag ang pinakamahalagang hakbang, ang pinakakrusyal sa lahat. Paano i-activate ang mga pagkaing iyon upang mailabas nila ang kanilang tunay na potensyal? Dahil, ano ang silbi ng pagkakaroon ng kayamanan sa isang kahon na may kandado kung wala kang susi? Karamihan ng hindi nila alam ay itinatapon ang susi sa basurahan araw-araw. Ako si Dr. Fernando Reyes at sa loob ng maraming taon ay nakatuon ang aking trabaho sa pag-unawa kung paano magiging pinakamakapangyarihang kaalyado natin ang nutrisyon, lalo na habang tumatanda tayo. Inilaan ko ang aking buhay sa pagsasaliksik, hindi lamang kung aling mga pagkain ang nagpoprotekta sa atin, kundi kung paano natin pwedeng paramihin ang kanilang mga epekto sa kamanghamanghang paraan. At ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang aking personal na trick. Hindi ito isang komplikadong teorya o isang imposibleng dieta. Ito ay isang teknik na sobrang simple, isang maliit na pagbabago sa iyong kusina na ginagamit ko araw-araw upang mapalakas ang pagkain na mayroon ka na sa bahay. Ang ideya ay gawin itong tool upang palakasin ang iyong katawan mula sa loob at gawing mas mahirap ang buhay para sa mga selula ng cancer. Manatili ka sa akin dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring magbago ng tuluyan ng paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong plato. Isipin mo sandali, ang World Health Organization at ang World Cancer Research Fund, WCRF, ay tinatayang humigit kumulang 1/4 o higit pa sa mga pinakakaraniwang tumor ay direktang nauugnay sa kinakain natin. Ito ay hindi isang loterya, hindi lamang malas, ito ay usapin ng estratehiya. Ang cancer ay isang sakit na may mga yugto na nangangailangan ng gasolina at gumagawa ng sarili nitong mga network ng supply upang lumaki. At kung mauunawaan natin ang prosesong iyon, maaari tayong makialam, maaari nating putulin ang mga supply, maaari nating estratehikong iwan ito ng walang mapagkukunan. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay nakikipaglaban sa labanang ito nang nakagapos ang mga kamay. Bumibili sila ng broccoli, ang bituin ng pagkain, niluluto ito hanggang malambot at madilim na berde, at iniisip na tama ang ginawa nila. Ang hindi nila alam ay sa prosesong iyon ay sinira na nila ang susi na enzima na nag-a-activate ng pinakamakapangyarihang compound nito laban sa cancer. Ito ay isang napakakaraniwang pagkakamali na halos ganap na kinakansela ang benepisyo na hinahanap nila. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan hindi lamang upang protektahan ang susi, kundi upang gumawa ng mga kopya nito? At paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong pagkain na mas makapangyarihan pa, na ang trick ng pag-a-activate nito ay mas simple pa at may kakayahang sabotahehin ang cancer sa lahat ng yugto nito? Iyan ang lihim na ibubunyag natin ngayon, ang malaking maling pagkakaunawa. Bakit hindi sapat ang pagkain ng malusog? Nabubuhay tayo sa panahon ng sobrang impormasyon. Binobomba tayo ng mga listahan ng superfoods, mga dieta na milagro, at mga payo na nagkakasalungatan. Kainin ito, huwag kainin iyon. Ang resulta ay kabuuang kalituhan at mas masahol pa, isang maling pakiramdam ng seguridad. Maraming tao ang naniniwala na sa pagdaragdag lamang ng salad sa tanghalian o pagkain ng isang mansanas araw-araw ay ligtas na sila. At bagamat kahanga-hanga ang mga gawaing iyon, sila lamang ang dulo ng iceberg. Sila ang unang baitang ng hagdan na karamihan ay hindi man lang alam na umiiral. Ang problema sa pundasyon ay hindi natin nauunawaan ang biyolohiya ng kinakain natin. Ang isang pagkain ay hindi isang bagay na walang buhay. Ito ay isang komplikadong sistemang biolohikal, puno ng mga chemical, enzima at hibla na nakikipag-ugnayan sa isa't isa at sa ating katawan. Marami sa pinakakapakipakinabang na compound, lalo na ang may mga katangian na antitumor, ay hindi simpleng naroroon na handa ng masipsip. Sila ay nakakulong, nakabalot sa isang anyong hindi aktibo. Kailangan nila ng katalista,
isang bagay na magpapalaya sa kanila. Isipin natin ang broccoli at ang pamilya nito. Ang repolyo, cauliflower, Brussels sprouts ay sikat sa mga compound na tinatawag na glucosinolates. Sa kanilang sarili ay kawili-wili, pero hindi sila ang tunay na bayani ng pelikula. Ang bayani ay tinatawag na sulforaphane, isang molekula na may kamanghamanghang kakayahang protektahan ang ating DNA at i-activate ang mga depensa ng ating mga selula. Pero upang ipanganak ang sulforaphane, kailangan na magsama ang glucosinolate sa isang enzima na tinatawag na myrosinase, at dito ang susi sa lahat. Sa buhay na halaman, ang glucosinolate at myrosinase ay nasa magkahiwalay na silid tulad ng pulbura at detonador. Hindi sila nagkikita. Ano ang nagiging sanhi ng pagkikita nila? Ang pinsala. Kapag ngumunguya ka, pumuputol o pumipihit sa halaman, nabubuksan ang mga dingding ng selula nito at sa wakas ay nakikihalo ang enzima sa glucosinolate. Sa eksaktong sandaling iyon ay nabubuo ang sulforaphane. Ito ay isang depensa ng halaman laban sa mga mandaragit at tayo ay maaaring makinabang dito. Ngayon, ano ang nangyayari kapag kinuha mo ang broccoli na iyon at inilagay mo ito diretso sa kumukulong tubig o niluto mo ito sa microwave? Paalam, myrosinase. Ang enzimang ito ay sensitibo sa init. Sa pagsira nito ay pinipigilan mo ang reaksyon na mangyari. Mayroon kang hilaw na material pero wala kang manggagawa na magbabago nito. Ito ay parang may semento at buhangin ka pero walang tubig upang gawin ang halo. Sa huli ay nasisipsip mo lamang ang pinakamaliit na bahagi ng sulforaphane na maaari mong makuha. Ito ang malaking maling pagkakaunawa. Ang mga tao ay nakatuon sa broccoli, at ganap na nakakalimutan ang paano ang pag-a-activate. At hindi lamang ito nangyayari sa broccoli, ito ay nauulit sa maraming iba pang pagkain. Ang bawang, halimbawa, ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na aliin at isang enzima na tinatawag na aliinase. Kapag pinutol o pinisa mo ang bawang, binabago ng aliinase ang aliin sa alisin, ang compound na nagbibigay ng kanyang makapangyarihang epekto. Kung lulunukin mo ang buong butil ng bawang, minimal ang conversion. Kung lulutuin mo itong buo pagkatapos lamang balatan, ang init ay nakakasira din sa enzima. Ito ang unang haligi ng problema. Namumuhunan ka ng pera, oras at pagsisikap sa malusog na pagkain, pero iniiwan mo ang karamihan sa kanilang kapangyarihang panggamot sa plato. At hindi ito kasalanan mo. Ito ay isang piraso ng puzzle na halos hindi kailanman ibinabahagi. Pero ang pag-unawa dito ay ang unang hakbang upang kunin ang kontrol. Ngayon pumunta tayo sa pangalawang haligi, ang kaaway sa loob. Habang sinisikap nating kumain ng malusog sa pinakamabuting intensyon, ang ating katawan ay maaaring nakikipagbuno sa isang tahimik na saboteur, ang talamak na mababang antas na pamamaga. Isipin na ang iyong katawan ay isang bahay. Ang matinding pamamaga tulad ng suntok ay parang alarma ng sunog na malakas ang tunog. Tinatawag nito ang mga bumbero, ang iyong immune system. Pinapatay nila ang apoy, inaayos ang pinsala at lahat ay babalik sa normal. Ito ay isang malusog at kinakailangang proseso. Ang talamak na pamamaga sa kabilang banda ay parang ang alarma na iyon ay tumutunog ng mahina araw-araw sa lahat ng silid. Hindi ito nagiging malaking sunog, pero ang patuloy na ingay at permanenteng estado ng alerto ay nakakasira sa istruktura ng bahay. Ang mga bumbero ay laging pagod at ang sistema ay nagsisimulang magkamali. Ang estadong ito ng talamak na pamamaga ay ang perpektong breeding ground para sa maraming sakit, kabilang ang kanser. Ang mga selula ng kanser ay mahilig sa pamamagang kapaligiran. Tinutulungan nito silang lumaki. Sumalakay sa mga tissue at lumikha ng mga bagong daluyan ng dugo upang pakainin ang sarili. At ano ang nagpapakain sa pamamagang ito? Sa malaking bahagi, ang ating pamumuhay at dieta. Ang pinong asukal, puting harina, na prosesong vegetable oils, ultra-processed foods at na prosesong karne ay mga accelerator ng pamamaga. Kaya mayroon tayong paradoxical na sitwasyon. Sa isang banda, sinisikap nating ilagay ang magagandang pagkain, pero ina-off natin sila sa maling paghahanda at sa parehong oras ay patuloy tayong kumokonsumo ng mga pagkaing gumagana bilang gasolina para sa apoy ng pamamaga. Ito ay parang sinusubukang patayin ang sunog gamit ang water gun habang may ibang nagbubuhos ng gasolina. Ito ay isang laban na talo na mula pa sa simula. Dito nagiging mahalaga ang estratehiya. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang dieta laban sa kanser, isang parirala na kinamumuhian ko dahil lumilikha ito ng maling pag-asa.
Nagsasalita ako tungkol sa isang nutritional anti-tumor strategy. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kaaway, pag-alam sa mga kahinaan nito, at paggamit ng pagkain sa pinakamatalinong paraan. Ito ay tungkol sa pagtigil sa paglaban nang nakagapos ang mga kamay at pagsisimulang gamitin ang mga armas na ibinigay sa atin ng kalikasan, pero gamitin ng tama. Ang estratehiya ng kaaway. Paano nabubuo at lumalaki ang isang tumor? Upang i-disarm ang isang kaaway, kailangan mo munang maunawaan kung paano ito gumagana. Ang cancer ay hindi isang halimaw na biglang lumilitaw sa gabi. Ito ay resulta ng mahabang proseso na nangyayari sa maraming yugto. Kung kilala natin ang mga yugtong ito, maaari tayong makialam sa bawat isa gamit ang mga nutritional tool. Karaniwang hinahati ito ng mga siyentipiko sa 3 yugto: initiation, promotion at progression. Yugto 1, ang initiation, ang spark na nagpapasindi ng apoy. Lahat ay nagsisimula sa ating DNA, ang manual ng instruksyon ng bawat selula. Araw-araw ay inaatake ang manual na ito ng libu-libong nakakapinsalang ahente, toxins, solar radiation at mga compound mula sa hindi malusog na pagkain. Ang mga ataking ito ay maaaring magdulot ng mga error sa pagprint o mutations. Sa kabutihang palad, ang ating katawan ay may sophisticated repair team na nag-aayos ng karamihan sa mga error. Ang initiation ay nangyayari kapag ang isang mutation ay tumama sa isang key gene, tulad ng tumor suppressor gene. Ang preno ng selula at ang repair system ay nabigo. Ang selula ay hindi namamatay o nag-aayos, ito ay nagiging initiated cell. Ito ay isang solong selula na may error sa manual nito, ang unang spark. Sa yugtong ito, ang layunin ng ating nutritional strategy ay proteksyon. Kailangan natin ng mga bodyguard para sa ating DNA. At doon pumapasok ang mga antioxidant, mga molekula tulad ng vitamina C at E, polyphenols sa berries at green tea, at tulad ng makikita natin, ang ergothioneine mula sa kabute ay gumagana bilang kalasag. Neutralisado nila ang free radicals, ang mga molekula na nagdudulot ng pinsala bago sila makatama. Ang pagkain ng dieta na puno ng matingkad na kulay ay literal na pagkuha ng hukbo ng mga tagapagtanggol para sa iyong genetic code. Yugto 2, ang promotion, pagpapalakas ng apoy. Ang isang solong initiated cell ay hindi cancer. Ang problema ay nagsisimula kapag ang selulang iyon ay naghahati at gumagawa ng mga clone ng sarili. Ito ang yugto ng promotion. Nahulog na ang spark sa nasusunog na material at ang apoy ay nagsisimulang kumalat ng dahan-dahan. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng mga taon, kahit mga dekada. Ito ay isang napakalaking window of opportunity upang kumilos na nagpo-promote sa paglaki ng mga selulang ito. Dito mahalaga ang kapaligiran. Ang talamak na pamamaga na pinag-usapan natin ay isang napakalakas na pataba para sa mga abnormal na selulang ito. Ang mga hormone ay nakaaapekto rin. Ang sobrang insulin mula sa mataas na asukal na dieta ay maaaring maging signal ng paglaki para sa maraming tumor. Ang asukal ay hindi lamang nagpapakain sa malusog na mga selula. Ang mga selula ng kanser ay lalong matakaw. Ang pagbibigay sa kanila ng patuloy na daloy ng asukal ay parang paglalagay ng kahoy sa apoy. Sa yugtong ito, ang ating estratehiya ay nagbabago mula sa proteksyon patungo sa suppression. Kailangan natin ng mga compound na maaaring pigilan ang hindi kontroladong paghahati na ito. Ang sulforaphane mula sa broccoli ay eksperto dito. Hindi lamang nito pinoprotektahan ang DNA, kundi maaari rin nitong hikayatin ang mga napinsalang selula na mag-self-destruct sa prosesong tinatawag na apoptosis. Ito ay parang ang sulforaphane ay nagpapaalala sa rebelde na selula na tapos na ang oras nito. Ang iba pang compound, tulad ng curcumin mula sa turmeric, ay may katulad na epekto. Mahalaga rin na putulin ang pataba, bawasan ng husto ang asukal at processed foods upang lumikha ng kapaligiran kung saan hindi komportable ang mga selula ng kanser. Yugto 3, ang progression, ang pananakop. Kapag patuloy na lumalaki ang grupo ng mga selula, ito ay nagiging detectable tumor. Pero upang maging tunay na banta, kailangan nito ng 2 bagay. Siguraduhin ang supply ng pagkain at matutong maglakbay. Ito ang yugto ng progression na kinabibilangan ng angiogenesis at metastasis. Ang angiogenesis ay isa sa pinakamatalino at nakakatakot na trick ng cancer. Sa simula, ang tumor ay hindi maaaring lumaki ng malaki dahil hindi sapat ang oxygen at nutrients na nakakarating dito. Upang lumawak, ang tumor ay nagsisimulang maglabas ng chemical signals na nagsasabi sa katawan,
Hoy, buuin mo ako ng mga kalsada. Bilang tugon, ang katawan ay lumilikha ng mga bagong daluyan ng dugo na lumalaki patungo sa tumor. Ito ay parang isang rebelde na lungsod na nakakuha ng gobyerno upang buuin ang direktang highways patungo sa kanilang pintuan. Kapag may network na ng mga daluyan ng dugo ang tumor, maaari itong lumaki ng walang kontrol. At ang mas masahol pa, ang parehong mga highway na iyon ay nagsisilbing ruta ng pagtakas. Ang mga selula ng tumor ay maaaring maghiwalay, pumasok sa dugo at maglakbay sa ibang bahagi ng katawan upang magtatag ng bagong kolonya. Iyan ang metastasis at ito ang pangunahing sanhi ng pagkamatay dahil sa kanser. Ang ating estratehiya dito ay sabotage. Dapat nating putulin ang mga linya ng supply. Sa kabutihang palad, puno ng makapangyarihang angiogenesis inhibitors ang kalikasan, red berries, green tea, turmeric, dark chocolate at sa stellar na paraan, tulad ng makikita natin, ang kabute. Ang mga pagkaing ito ay naglalaman ng mga molekula na nakakasagabal sa mga signal ng tumor, pinipigilan ang pagbuo ng mga bagong daluyan ng dugo. Ito ay literal na pag-iwan sa tumor ng walang pagkain, pagtanggi sa infrastruktura na kailangan nito upang lumawak. Ang pag-unawa sa tatlong yugtong ito ay nagbibigay sa atin ng mapa. Ipinapakita nito na walang iisang silver bullet, kundi isang estratehiya na may maraming front. Kailangan natin ng antioxidants para sa initiation, anti-inflammatories para sa promotion, at angiogenesis inhibitors para sa progression. At dito pumapasok ang kamangha-mangha. Maraming maayos na inihanda na pagkain ay gumagana sa tatlong yugto ng sabay. Sila ang mga general ng ating nutritional army at oras na para ipakilala ko sa iyo ang Commander-in-Chief. Ang aking trick na ibinunyag. Ang nakatagong kapangyarihan ng kabute at ang matalinong pag-a-activate. Naipaliwanag na natin ang pagkakamali sa broccoli at ang mapa ng labanan laban sa cancer. Ngayon ang sandali ng katotohanan. Kung kailangan kong pumili ng isang trick lamang, isang teknik lamang na naglalaman ng pilosopiyang ito ng matalinong pagkain, ito, lutuin ang kabute. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Lutuin ang kabute, iyan ba ang iyong malaking trick? Medyo simple ang tunog, di ba? Pero ang pagiging simple ay kadalasang marka ng henyo. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ang pang-araw-araw na gawaing ito ay talagang isang estratehikong galaw na may kamangha-manghang sophistication. Ang kabute mula sa simpleng puting kabute hanggang sa mas exotic tulad ng shiitake ay isang kahariang hiwalay. Hindi sila halaman o hayop at sa kanilang natatanging komposisyon ay may tagong armas. Sila ang pinakamayamang dietary source ng isang pambihirang antioxidant na tinatawag na ergothioneine. Tinatawag ito ng ilang siyentipiko na vitamin of longevity. Ang ergothioneine ay isang elite cellular protector, habang ang ibang isa. Antioxidants ay nauubos, ang ergothioneine ay maaaring mag-recycle at patuloy na gumana. Ito ay parang bodyguard na hindi kailanman napapagod. Pinoprotektahan nito ang ating DNA at mitochondria na siyang power plants ng mga selula. Ito ay susi sa initiation phase ng cancer, pero ang tunay na kayamanan ng kabute ay nakakulong. Ang mga dingding ng selula nito ay gawa sa chitin, ang parehong material sa exoskeleton ng mga insekto. Ang ating digestive system ay hindi maaaring epektibong masira ang chitin. Kung kakainin mo ang kabute ng hilaw, marami sa pinakamahalagang compound nito ay dadaan lamang. Sa loob ng mga dingding ng chitin na iyon, ay may mga magic molecules na tinatawag na beta-glucans. At dito ang trick. Ang init ng pagluluto ay sinisira ang mga dingding ng chitin, pinapalaya ang beta-glucans, at nagiging sanhi na masipsip ito ng ating katawan. Ang pagluluto ng kabute ay hindi lamang tungkol sa lasa, ito ay ang aktong pagpapalaya na nagiging sanhi upang maging functional superfood ang isang magandang pagkain. Ito ang susi na nagbubukas ng kahon na may kandado. Ngayon, ano ang ginagawa ng mga beta-glucan na ito kapag napalaya na? Dito, nagiging brilyante ang estratehiya dahil umaatake ito sa tatlong yugto. Una, modulates ang immune system, promotion at progression phase. Ang beta-glucans ay hindi nag-o-overstimulate ng immune system ng walang kontrol, na maaaring magdulot ng higit na pamamaga. I-modulate nito, binabalanse ito, ginagawa itong mas matalino. Espesipikong ina-activate nito ang ating frontline cells, ang macrophages, at lalo na ang natural killer cells, o NK cells. Ang NK cells ay ang elite patrol ng ating katawan. Ang trabaho nila ay tukuyin at sirain ang mga selula ng cancer. Ang beta-glucans ay sa esensya ay nagbibigay sa ating NK cells
Ng mas magandang salamin at mas magandang armas, inilalagay sila sa maximum alert. Sa gayon, ang ating sariling katawan ay nagiging mas epektibo sa pag-alis ng mga promoted cells. Pangalawa, direktang anti-angiogenic action, progression phase. Ito marahil ang pinaka-devastating na epekto nito sa tumor. Ang beta-glucans ay makapangyarihang inhibitors ng angiogenesis. Nakakasagabal sila sa mga signal na inilalabas ng mga tumor upang humingi ng bagong mga daluyan ng dugo. Ito ay parang pagputol sa komunikasyon ng kaaway. Ang tumor ay humihingi ng reinforcement, pero hindi dumarating ang tawag. Nang walang bagong mga daluyan ng dugo, ang tumor ay hindi maaaring lumaki, nananatiling isolated at literal na namamatay sa gutom. Pangatlo, induction of apoptosis, promotion phase. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga compound mula sa lutong kabute ay maaaring mag-induce ng programmed cell suicide sa mga selula ng cancer. Pinapaalala nito sa malignant cell ang expiration date nito. Kaya, ang simpleng aktong ito ng pagsote, pag-ihaw o pagdagdag ng kabute sa sopa ay nagpapalaya ng arsenal na nagpoprotekta sa iyong DNA, nagsasanay sa iyong immune army at pinuputol ang mga linya ng supply ng kaaway. Gumagana ito sa 3 yugto. Isang mahalagang review ng mga pag-aaral mula sa Pennsylvania State University na sumuri sa data mula sa mahigit 19,500 pasyente ay natagpuan na ang mga taong regular na isinasama ang kabute sa kanilang dieta ay may makabuluhang mas mababang panganib ng kanser. Sa katunayan, ang mga kumakain ng 18 gram bawat araw, katumbas lamang ng 2 katamtamang kabute, ay nagpakita ng panganib na hanggang 45% mas mababa kumpara sa mga hindi kumakain nito. At ang pinakamaganda ay madali, mura at masarap. Ang aking rekomendasyon ay kumain ng lutong kabute 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Isote ito kasama ng bawang at olive oil. Gawin itong karne, idagdag sa iyong gisado o sopas. Walang katapusang versatility. Ang pangalawang trick, chop and wait. Ngayon, upang higit pang palakasin ang iyong arsenal, pagsamahin natin ang trick ng kabute sa solusyon sa problema ng broccoli. Tinatawag ko itong chop and wait trick. Tulad ng naalala natin, ang myrosinase enzyme na nag-a-activate ng sulforaphane mula sa broccoli ay sensitibo sa init. Ang solusyon ay hindi laging kainin ito ng hilaw. Ang solusyon ay bigyan ng oras ang enzima upang gawin ang trabaho bago lutuin. Ang pamamaraan ay ito. Putulin ang broccoli, cauliflower o anumang cruciferous tulad ng normal mong gagawin. Pero sa halip na lutuin ka agad, hayaan itong magpahinga sa cutting board nang hindi bababa sa 40 minuto. Kahit 10 to 15 na minuto ay gumagawa na ng malaking pagkakaiba. Sa panahong iyon, ang myrosinase ay magiging abala sa paggawa ng malaking halaga ng sulforaphane. Kapag nabuo na, ang sulforaphane ay mas resistant sa init. Ngayon ay maaari mo itong lutuin at makakapag-imbak ka ng mas malaking bahagi ng kapangyarihan nito. Pareho ito para sa bawang. Putulin o pisa at hayaang magpahinga ng 10 to 15 minuto bago idagdag sa init. Ito ay nagbibigay daan upang mabuo ang alisin. Isipin ang iyong kusina bilang laboratorio. Sa 2 trick na ito ay naging strategist ka na. Sa kabute ay ginagamit mo ang init upang palayain ang mga compound. Sa cruciferous at bawang ay ginagamit mo ang oras upang lumikha ng mga compound. Nakikipagtulungan ka sa biyolohiya ng iyong pagkain, hindi laban dito. Pagpapalawak ng arsenal, ang 16 na pagkain para sa iyong estratehiya. Ngayon na alam mo na ang aking pangunahing trick at ang activation technique, oras na upang palawakin ang iyong arsenal. Ang kapangyarihan ay hindi nasa isang pagkain lamang, kundi sa synergy ng isang dietary pattern. Sa isang nakaraang video na may malaking resonance, nilista ko ang 16 na pagkain na, ayon sa agham, ay nakakatulong upang bumuo ng mas malakas na katawan laban sa kanser. Ngayon ay nais kong repasuhin sila sa konteksto ng ating estratehiya. Isipin ang mga pagkaing ito bilang iba't ibang unit ng iyong hukbo, bawat isa ay may espesyal na kakayahan. Bawang at sibuyas ay mga pambihirang prebiotics. Pinapakain nila ang mabubuting bakterya sa iyong bituka na siyang gumagawa ng butyrate, isang compound na nagbabawas ng pamamaga at maaaring mag-induce ng apoptosis sa mga selula ng colon cancer. Pamilya ng cruciferous, broccoli, cauliflower, repolyo. Sa chop and wait trick, pinapalaya natin ang sulforaphane, ang aming eksperto sa pag-induce ng apoptosis at pagtulong sa atay na alisin ang mga nakakapinsalang compound. Green tea ay naglalaman ng EGCG, isang top-level angiogenesis inhibitor. Pinuputol nito ang pagbuo ng mga daluyan ng dugo ng tumor. Red berries,
strawberries, blueberries, raspberries. Punong-puno ng antioxidants at anti-angiogenic compounds. Turmeric. Ang curcumin ay isa sa pinakamakapangyarihang natural anti-inflammatories. Inaatake nito ang talamak na pamamaga sa ugat. Tandaang palaging pagsamahin ito sa isang kurot ng black pepper upang mapataas ang absorption hanggang 2,000%. Kamatis lalo na kapag niluto. Ang pagluluto ay nagpapataas ng availability ng lycopene na nagpakita ng protective effect, lalo na laban sa prostate cancer. Whole grains, oats, quinoa, brown rice. Ang superpower ay ang fiber na nagbabawas ng panganib ng colorectal cancer sa pamamagitan ng pagpabilis sa pag-alis ng toxins at pagpapakain sa ating bakterya upang gumawa ng butyrate. Legumes, lentils, chickpeas, beans. Isa pang kamangha-manghang source ng fiber, plant protein at phytochemicals. Fatty fish, wild salmon, sardines. Mayaman sa omega-3 ang natural anti-inflammatories na nagbabalanse sa ating katawan. Nuts and seeds, walnuts, almonds, flax seeds at chia. Mga source ng polyphenols at plant-based omega-3. Ang flax seeds ay naglalaman ng lignans na napatunayang protective, lalo na sa hormone-related cancers. Lutong kabute. Ang ating commander-in-chief na gumagana sa lahat ng yugto sa pamamagitan ng ergothionein at beta-glucans nito, dark chocolate. Oo, tama ang binasa mo. Ang purong kakao na higit sa 75% ay mayaman sa polyphenols na may antioxidant at anti-angiogenic properties. Citrus, oranges, lemons. Sikat sa vitamin C pero naglalaman din ng iba pang flavonoids na may protective effects. Extra virgin olive oil, ang Mediterranean diet. Mayaman sa polyphenols tulad ng oleo cantal na may anti-inflammatory action na katulad ng ibuprofen. Dapat itong extra virgin at gamitin ng hilaw o sa mababang temperatura. Seaweeds tulad ng kombu o wakame. Mayaman sa minerals at naglalaman ng unique compounds tulad ng fucoidan na pinag-aaralan ng husto dahil sa anti-tumor properties. Pomegranate exceptionally rich sa compounds na maaaring mag-inhib ng proliferation ng cancer cells, lalo na sa prostate at breast cancer. Hindi mo kailangang kainin ang 16 araw-araw. Ang susi ay ang rotation at combination. Isang araw, lentil soup na may turmeric at kabute. Bukas, baked salmon na may broccoli na inihanda sa trick at salad. Bawat pagkain ay nagiging estratehikong aktibidad, isang conscious move upang lumikha ng kapaligiran sa iyong katawan kung saan mahirap umunlad ang sakit. Malayo na ang narating natin. Na-unmask na natin ang malaking maling pagkakaunawa sa pagkain ng malusog. Naiguhit ang mapa ng labanan ng cancer at ibinunyag ko sa iyo ang ilang practical na trick upang i-activate ang kapangyarihan ng iyong pagkain. Ang pinakamahalagang mensahe na nais kong dalhin mo ay isang pagbabago sa mindset. Hindi lamang tungkol sa ano ang kinakain mo, kundi kung paano mo ito inihahanda at pinagsasama. Ito ay tungkol sa paglipat mula sa pagiging passive consumer patungo sa pagiging active strategist ng iyong sariling kalusugan. Sa simpleng trick ng pagluluto ng kabute, ikaw ay nagpapalaya ng beta-glucans na nagsasanay sa iyong mga depensa at pinuputol ang supply sa tumor. Sa chop and wait technique, ikaw ay lumilikha ng makapangyarihang compounds sa iyong sariling kusina. Sa pagsasama ng listahan ng mga pagkain, ikaw ay bumubuo ng malalim na depensa. Ikaw ay tumitigil sa pagpapakain ng pamamaga at nagsisimulang bumuo ng resilient at hostile internal terrain para sa sakit. Ang kaalamang ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ibinabalik ang pakiramdam ng kontrol na mahalaga. Walang miraculous promises, pero may solidong estratehiya batay sa agham at accessible sa lahat. Kung ang impormasyong ito ay naging kapakipakinabang sa iyo, kung ito ay nagpasindi ng spark sa iyo, ito ay simula pa lamang. Ang aking misyon ay ibahagi ang mahalagang impormasyong ito sa pinakamaraming tao. Kaya hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notification bell. Bawat video ay isa pang piraso ng puzzle upang bumuo ng mas mahaba at mas malusog na buhay. At ngayon ay nais kong marinig ka. Alam mo ba ang trick ng kabute o ang chop and wait? Alin sa mga pagkaing ito ang sisimulan mong isama ng higit pa sa iyong dieta? Iwan mo ang iyong sagot sa comments. Binabasa ko ang bawat isa at ang iyong karanasan ay nagpapayaman sa buong komunidad na ito. Sa susunod kong video, pag-uusapan natin ang 3 healthy breakfast na sa totoo ay nagpapataas ng iyong pamamaga at sinisira ang iyong enerhiya para sa buong araw. Huwag palampasin. Salamat sa pagsama sa akin. Tandaan, ang iyong plato ay ang iyong parmasya.